healing o panloob na kagalingan. So, kumuha po ako sa awit 51 verse 1 to 12, yun po yung call to worship po natin kanina. At kumuha rin po ako sa Mateo 9:20 verse 22. At kumuha rin po ako sa 1 Peter 5 verse 7. Mamaya po, isa-isahin po natin yan. Ngayon po, next po, basahin po na muna natin yung awit. Ito po yung kanina sa nating call to worship. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo aking kasalanan. Mga ako'y kinikilala, di ko malilimutan, laging inaalala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. At ang ginagawa ko hindi mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isinilang. Makasalanan na ako'y iluwan. Nais mo ako'y isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunog mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, butong ng hihinay, muling palakasin. Ang kasalanan ko'y yun ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang iyong banal na espiritu ay paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako at ako po ay gawin mong tapat. Then sa Mateo po, basahin po muna natin. Mamaya po, explain po natin yan. Mateo 9 verse 20 to 22. Ito po yung sa isang babae na 2 taon nang dinudugo. So, Mateo 9:20 verse 22. Mateo 9:20-22. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran si Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinasabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkita sa kanya at sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon ay gumaling na po ang babae. So, sa second, 1 Pedro 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalakasakit sa inyo. So sa awit po, awit 51 verse 1 to 12, makikita po natin dyan yung pagkilala po sa kasalanan o pagkilala po sa sugat na meron siya. O ito po yung kwento po ni David. Yung sa Mateo po, makikita po natin dyan, merong sinasabi po ng Panginoong Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. It's all about faith. Sa 1 Pedro naman po, makikita po natin dyan na ipagkatiwala po natin yung alalahanin. Yung alalahanin po natin, ihagis po natin sa Panginoon. So, magandang umaga po sa bawat isa. Ito pong topic natin ngayon, ito po ay
nakapaloob po sa ating tema ngayong taon na reset. So, bakit po siya nakapaloob? So, hindi ka mag-reset. Ito na naman sinabi ni Pastor Celso, si Pastor Lodi, si Pastor Lodi. Sabi niya na hindi naman natin kakalimutan yung nakaraan. Ibig sabihin lang na hindi tayo mamumuhay sa nakaraan. Kumbaga, looking forward tayo. Yan po yung sabi niya. Diba? Tanong lang po, sino po dito yung may bigat o burden ng mga nakalipas na taon? Lahat po tayo. Meron pa rin kirot ng nakaraan. Diba? Yung mga hindi makamove on. Kailangan daw tayong mag-move on. Yes, lahat po tayo. Na kapag inaalala po natin yung mga nakaraan nating history, minsan may mga kirot pa din. Diba? O minsan po may mga bigat pa din tayong nararamdaman sa nakaraan. Lalo na pagka masakit talaga yung nangyayari. Di agad-agad natin malilimutan yun. Diba? So sa inner healing po, ang inner healing po ay isang proseso ng panunumbalik ng ating emosyon, psikolohikal at espiritual na kagalingan. Ito po ay isang paglalakbay. Ito po ay isang paglalakbay at pananagumpay sa mga nakaraang sakit, sugat at trauma na nakaapekto sa ating buhay. Kami bilang mga Kristiyano, naniniwala po tayo na ang Diyos ang ultimate healer. Amen po ba? Sumbulang tagapagpagaling. At sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at awa, makakaranas po tayo ng inner healing. Historical background po, ang awit 51 verse 1 to 12 ay isang penitential na awit na isinulat po ni David matapos ang kanyang maling pakikipagrelasyon kay Bathsheba. Sa awit na ito po, humihingi si David ng kapatawaran at paglilinis at panunumbalik sa Diyos. O kinikilala po dito ni David ang kanyang kasalanan. At humihingi ng kapatawaran at pagpapanumbalik sa Diyos. So ito po yung historical background ng awit 51 verse 1 to 12. Makikita niya na ang tunay na paggaling ay nagmumula lamang sa Diyos. Ayan. Sa Mateo naman po, 9 verse 22 to 22, nagkwento po tungkol sa isang babae na dinadaluyan ng dugo ng 12 taon. At humipo sa damit ni Jesus at gumaling. Dito po, ang babaeng dinadaluyan ng dugo ay nagpapakita po ng pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus na nagpapagaling. Tumugod po si Jesus dito sa pamamagitan ng pagsabi, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. So sa 1 Pedro naman po, 5 verse 7, ay nagpapaalala sa atin na ihagis o ibigay, ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos dahil siya ang nagmamalasakit sa atin. Sa 1 Pedro 5 verse 7 ay nagpapaalala po sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at nais nating naihagis ang ating mga alalahanin sa Kanya. So first point po, hindi po natin natahakin lahat po ng verse na binanggit po natin ngayon na pagkilala sa ating mga sugat o kasalanan. Yung po yung story. Doon po natin makikita yung pag-alala ni David sa kanyang kasalanan. So sa inner healing po, ang inner healing po ay nagsisimula sa pagkilala sa ating mga
emosyon, psychological at spiritual na sugat. Kailangan po nating harapin ang ating mga nakaraang sakit at dalhin ang mga ito sa Diyos. Sa pamamagitan po ng panalangin at paggawa nito, makakamit natin ang paggaling at panunumbalik sa Diyos. Yung po yung lagi ko po sinasabi na ang inner healing po ay proseso. Proseso po. So bakit mahalaga po ang pagkilala? Ang pagkilala po sa ating sugat o kasalanan ay nakakatulong po sa atin na harapin ang realidad ng ating sitwasyon at itigil ang pagtangi o pagsupil sa ating mga emosyon. So nakakatulong po yun. Mahalaga po na makilala po natin ang ating mga sugat. Ang pangalawang tanong po, paano natin makikilala ang ating mga sugat? May times kasi na may mga may mga mali tayong, akala natin tama yung ginagawa natin, pero mali sa iba. May times na gano'n. May times na akala natin okay yung decision natin, pero mas malaking epekto sa iba. So makikita po natin ang ating mga sugat sa pamamagitan ng makikipag-usap sa isang pinagkakatiwala kaibigan. So kailangan mo natin makipag-fellowship. Kailangan natin may open or may makausap tayo at sila yung makapag-justify. Minsan kasi hindi natin na-justify yung mali natin. Kapag alam natin na parang ang taas-taas natin, hindi natin na-justify yung mali natin. Akala natin lagi na lang tayong tama. So pakikipag-usap po natin sa iba, doon natin malalaman na ay mali pala ako. Doon natin marirealize na ganun pala. Mali pala yung aking decision. Diba? So malaking bagay po na makilala natin ang ating mga sugat. So sa pamamaraan na makikipag-usap sa iba, at syempre sa pagdarasal sa Diyos. Doon, isang way po yun ng pagkilala, malalaman natin yung ating sugat sa pakikipag-usap sa Diyos. Siyempre, kaya ipaparealize sa atin ng Diyos yung mali natin. Di ba? Then, ano ang benepisyo ng pagkakilala? Ang pagkilala po sa ating mga sugat ay makakatulong sa atin na makaranas ng emosyon na paglaya. Sabihin na kapag ang benepisyo nito ng pagkilala is makakaramdam tayo ng kaginhawaan sa ating emosyon o paglaya. Makakakuha tayo ng kalinawan at magkakaroon ng higit na pangunawa sa ating sarili. Sabi nga po sa awit 34 verse 18, next po, malapit ang Panginoon sa mga nagbabalik loob sa Kanya at iniligtas ang mga dinudurog sa Espiritu. Sabi rin po sa awit 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Mga kapatid, ang una pong hakbang tungo sa paggaling ay ang pagkilala po sa ating mga sugat. Pag kinalala po natin ang ating mga sugat, makakabit po natin ang paggaling ng Diyos sa ating buhay. At ang pinakadakilang paggaling ay nangyayari kapag dinala po natin ang ating mga sakit sa Diyos at hinahayaan siya ang magpagaling sa ating mga sugat. Yung second point po, pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya po ay may mahalagang papel sa inner healing. Kapag nagtitiwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, makakaranas po tayo ng kanyang paggaling at panunumbalik sa ating buhay. Ang pananampalataya po ay hindi lamang tungkol sa paniniwala na kayang pagalingin po tayo ng Diyos, kundi pati na rin ang pagtitiwala sa kanyang kabutihan at pag-ibig.
Tanong po, bakit po mahalaga ang pananampalataya? Mahalaga po ang pananampalataya dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng kakayanang umasa sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kapag nagtitiwala tayo, mga kapatid, makakaranas po tayo ng paggaling at panunumbalik at gabay ng Diyos sa ating buhay. O paano natin maisasabuhay ang pananampalataya? Maisasabuhay po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pagbabasa at pamumuno ng salita ng Diyos. So hindi po tayo nananampalataya dahil wala lang. So kailangan po natin palakasin po ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Bali wala po yung pagkakilala ho natin sa Panginoon kung hindi naman ho tayo nananampalataya. Pagdarasal para sa paggaling at gabay at pagtitiwala sa soberanya ng kabutihan ng Diyos. Sa paggawa nito, makakaranas po tayo ng paggaling sa ating buhay. Ano po ang benepisyo ng pananampalataya? Ang mga benepisyo po ng pananampalataya ay kinabibilangan ng makaranas ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig ng Diyos. So makakaranas po tayo ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig ng Diyos na kapag kasamampalataya po tayo sa Panginoon. Makakatanggap ng paggaling at panunumbalik at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. So, ibig sabihin, ang benepisyo po ng pananampalataya natin sa Diyos is magkakaroon po tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos. Sa pagtitiwala, makakaranas din tayo ng higit ng pag-asa at kumpiyansa sa plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi po sa Lucas 8 verse 48, ang inyong pananampalataya na nagpapagaling sa iyo, nagpagaling sa iyo. Minsan nag-iisip tayo ng problema eh. Ano bang problema sa akin? Minsan naghahanap din tayo ng sagot. Pero minsan hindi natin nakikita, yung faith lang pala natin yung sagot sa ating mga tanong. Pananampalataya lang pala tayo, wala. Kaya nga sabi nga, himingi tayo ng pananampalataya lagi sa Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay ang susi na nagbubukas ng pinto sa kapangyarihan ng Diyos. Pag nagtitiwala po tayo at sumasampalataya, makakaranas po tayo ng paggaling ng Diyos sa ating buhay. Ang pananampalataya po ay hindi kawalan ng pagdududa, kundi pagpayag na magtiwala sa Diyos sa kabila ng ating pagdududa. Ito po yung buhay natin bilang Kristyano. Lagi po tayo nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya po ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot o pag-unawa kung bakit pinapayagan ng Diyos ang ilang mga bagay na mangyari. Ito po ay tungkol sa pagtitiwala sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos kahit hindi natin ito maunawaan. Amen po ba, mga kapatid? Ang pananampalataya ay hindi isang beses na nangyayari, kundi isang tuloy-tuloy na proseso at pagtitiwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kapag nagtitiwala po tayo, makakaranas po tayo ng paggaling at pagpapanumbalik ng Diyos sa ating buhay sa gitna ng mga hamon at paghihirap. So mahalaga po talaga na may pananampalataya tayo sa Panginoon. Hindi tayo makaka-moving forward kung wala tayong faith. Sabi nga po, yung pagdududa, yan yung humihila sa ating pananampalataya pababa. So kailangan po talaga natin palakasin ang ating pananampalataya. Third point po,
paghahagis ng ating mga alalahanin sa Diyos. Ang paghahagis ng ating mga alalahanin sa Diyos ay isang mahalagang bahagi ng inner healing. Kapag inihagis po natin ang ating alalahanin sa Diyos, kinikilala po natin na hindi natin kayang hawakan ang lahat ng bagay ng mag-isa at kailangan natin ng tulong ng Diyos. Sa paggawa po nito, makakaranas po tayo ng kapayapaan at kaginhawaan at gabay ng Diyos. Sino po dito one time na nag-pray, lahat ng burden, lahat ng bigat, ibinigay natin sa Diyos? Pero, makikita natin yung sagot ng Diyos agad-agad. Naalala ko yung nasa hospital po kami ni Queenie. Nung naka-confine siya, naka-admit siya. Kasi wala kami. Wala talaga. Then, yung madi-discharge na siya, pray kami, Lord. Alam mo kung ano yung sitwasyon namin. Hindi namin kaya. Mami kami sa Panginoon, hindi namin kaya. Wala kami. Panginoon, wala po talaga kami. Panginoon, alam mo kung ano yung meron lang kami. Ito lang po kami. Ito lang po yung meron kami. Panginoon. Then, after namin mag-pray, baba ako sa ground floor. Tapos, pumunta ako sa billing. Tapos nakita ko yung bill namin. Ang expected ko kasi mataas kasi CT scan siya. Nagulat ako kasi mababa lang at kinaya naman ng budget yung bill. So, yun nga, kapag hinahagis po natin ang lahat ng ating alalahanin sa Diyos, walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Makikita natin yung sagot na ng Panginoon. Every time na nangyayari sa akin yun, laging may sagot ang Diyos. Ang galing nga eh. Na kapag dumadanas kami ng gano'n, hindi kami nag-worry sa sitwasyon na meron kami. Kasi nga, kapag merong Diyos ka sa puso, alam natin na Diyos ang kikilos sa buhay natin. Amen. Kaya po, mahalaga po talaga mga kapatid, yung paghahagis natin ng alalahanin sa Diyos. Mga kapatid. Bakit po ba mahalaga ang paghahagis ng alalahanin? Ang mahalaga ang paghahagis ng mga alalahanin dahil ito po ay nagbigay sa atin na kakayahang ilabas ang ating mga pagkabahala at pag-alala sa Diyos. Kapag inagis po natin ang ating mga kaalalahanin sa Diyos, makakaranas po tayo ng kapayapaan. Alam po natin na ang Diyos ang nasa kontrol. Alam ng Diyos ang sitwasyon natin. Opo. Next po, paano natin maihahagis ang ating alalahanin sa Diyos? Siyempre, sa pamamagitan ng prayer. Maihahagis natin ang alalahanin sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal tungkol sa mga pagkabahala, pag-worry. So, hihingi rin po tayo ng gabay sa salita ng Diyos. Hindi lang po tayo basta-basta mag-pray. Then, humingi rin po tayo ng gabay, ng wisdom sa Panginoon para maghahagis po natin ang ating mga alalahanin sa Kanya. Ano po ang benepisyo ng paghahagis ng alalahanin? Ang benepisyo po ng paghahagis ng mga alalahanin ay kinabibilangan ng makakaranas po tayo ng kapayapaan, kaginhawaan at gabay ng Diyos. Pagbabawas sa pagkabahala at pag-alala. So, ibig sabihin na kapag hinagis po natin, mababawasan po tayo ng pag-alala o pagkabahala at pagkakaroon ng higit na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Siyempre, kapag hinagis po natin ang ating alalahanin sa Panginoon, ibig sabihin, nagtitiwala po tayo sa Diyos. At nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Di ba po? Ang paghagis po sa atin ng alalahanin
sa Diyos, makakaranas din po tayo ng kalayaan at ng kalayaan. Sabi nga po sa 1 Pedro 5 verse 7, iyanis mo ang iyong alalahanin sa Panginoon sapagkat siya ang nagmamalasakit sa iyo. Wala nang iba, kundi ang Diyos lang. Mga kapatid, kapag hinagis po natin ang ating alalahanin sa Diyos, hindi natin nilulutas ang ating mga problema. Niluluklok natin ang mga ito sa isa na may kakayahang umawak sa kanila. Ang Diyos po ay may kakayahan ng humawak sa ating mga alalahanin. At inaanyayahan niya po tayo na ihagis natin ng mga ito sa Kanya. Ang paghahagis ng ating mga alalahanin sa Diyos ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig at paghingi ng gabay at kaginawahan sa ating buhay. Ang paghahagis ng mga alalahanin ay hindi tungkol sa pag-iwas sa ating mga responsibilidad, kundi tungkol sa pagtitiwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos upang matulungan tayong harapin ang ating mga hamon. Kapag hinahagis po natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, makakaranas po tayo ng kapayapaan, kaginhawaan. Kasi alam po ng Diyos, alam po natin na ang Diyos ang nasa kontrol ng lahat. Ang paghagis at pagbibigay at ipagkakatiwala ng mga alalahanin ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagtitiwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. So mahalaga po talaga na ihagis po natin ang ating alalahanin sa buhay sa Panginoon. Po. Sabi nga, conclusion po, ang inner healing po ay isang paglalakbay na nangangailangan sa ating naharapin ang ating mga nakaraang sakit, sugat at trauma, at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling at magpanumbalik sa atin sa pagkilala sa ating mga sugat, pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at paghagis ng ating mga alalahanin sa Diyos. Makakaranas po tayo ng inner healing o kabuuan o yung puso natin magiging buo. Nawa, mga kapatid, gabayan at aliwin po tayo ng salita ng Diyos habang naglalakbay po tayo tungo sa inner healing. At makaranas po tayo ng kapayapaan, kagalakan at kalayaan na magmumula sa pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Tulad ng sinabi sa Biblia, siya ang nagpapagaling ng kanyang sa mga sugatang na puso. Siya ang nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Nawa tayo ay gumaling at magbalik sa Panginoon. Salamat po sa salita ng Panginoon, sa Kanya po ang lahat ng kapangyarihan.